Okay, so isang mapagpalang umaga muli sa inyo. Again, inuulit ko po, isang mapagpalang umaga sa lahat. So ngayon hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para makadaupang palad ang isa't isa. But always remember to always cherish and treasure every moment because sooner or later it will turn into good. Memories. Memories na pwede nating pagsisihan or hindi. That's why we have to enjoy every moment. Okay? So, last time, napag-usapan po natin ang tinatawag na kasaysayan ng panitikan na kung saan nabanggit po natin sa panahon ng katutubo, meron na tayong sariling panitikan, 'di ba? Nabanggit rin natin ang kwentong bitbit na sinulog ng mga praile dahil naniniwala sila na gawa ito ng mga demonyo. At during that time, meron na rin po tayong tinatawag na baybayin o alpabeto. Okay? Or alibata. Okay? And of course, ang panahon ng Kastila, 333 years po nila tayong sinakop. Kung kaya't hindi natin makakaila ang epekto nila or impluensya nila sa buhay natin and of course sa kultura na meron po tayo. Same with the tradition itself, okay? And of course, sa panahon din po ng Kastila, bitbit nila ang 3 G, God, Gold, and Glory, 'di ba? Isa sa pinakalayunin nila ay ang pagpapalaganap din ng Kristyanismo. Okay? And of course, nabanggit natin ang Poloi Servisyo, ang pagkamatay ng 3 paring martir na nag-udyok sa atin para maging mulat tayo sa kung ano ba ang nangyayari sa lipunan po natin or sa kamay ng mga Kastila. Kaya nga 'di ba, together with the dalawang nobela ni Dr. Jose Rizal, the El Fili and Noli, dun nakita natin kung ano ba yung nagiging kalagayan ng mga Pilipino during that time. Okay? And so on and so forth. And of course, ang kasunduan ni si Catuna at Miguel Lopez de Legazpi, the first governor general under Spanish, diba? Nagkaroon sila ng seal of friendship na tinatawag nating Pacto de Sangre sa wikang Espanyol. And of course, blood compact sa wikang Ingles. And sa Tagalog naman, ito ang tinatawag po nating sanduguan na sumisimulo sa pagkakaibigan na hindi naman talaga pagkakaibigan pala ang nais, kundi sakupin tayo. Okay? And of course, panahon ng Amerikano together with the Treaty of Paris, kasunduan ng mga Espanyol, mga Kastila, at ng Amerikano na bilhin ng Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyares. At ang tingin nila sa atin noon ay baboy ramo. At ang pagpapagamit nila sa atin ng wikang Ingles, kaya nga masasalamin sa isang akdang pampanitikan ni Juan Crisostomo Soto na during that time, si Binibining Pato Pats, diba? Tinuruan talaga ang Kapampangan kung paano nga ba magsalita ng wikang Ingles. Okay? And of course, the introduction of formal education and bilingual education. And of course, sa panahon po ng Hapon, sa pamumuno ni Jose P. Laurel na tinawag na puppet government sa pagiging sunod-sunuran sa mga Hapones. And ito rin ang tinawag natin gintong panahon ng panitikan, di ba? Maraming manunulat ang nagsibalik sa pagsusulat kasi malaya na nilang nagagamit ang ating wika sa pagsulat ng iba't ibang akdang pampanitikan. Okay? Kempetey, Pulis Militar, Haiku, di ba? Natutubi na sinulat ni Gonzalo K. Flores na kung saan ipinapakita sa atin ang pagiging parausan ng mga babaeng Pilipino sa kamay ng Hapones. Sabi ko nga sa inyo, yes, it's gintong panahon ng panitikan, but then again, 'di ba? Yung karanasan ng ating mga kababayan o mga Pilipino ay hindi basta-basta.
Kasi nga, naghirap sila, nagutom, dahil sa baba ng halaga ng pera, which is the Mickey Mouse money. Diba? Imagine that. Isang bayong ng Mickey Mouse money. Katumbas lang ng isang sardinas. So, marami talaga maghihirap. Okay? So, yun po yung pinag-usapan natin last time. So, ngayon naman, proceed tayo sa dalawang uri ng panitikan. Again, ngayon naman, dumako tayo sa dalawang uri ng panitikan. Sabi ko nga sa inyo, ang panitikan ay sumasalamin sa buhay ng tao. Ito ang realidad na kung saan, anuman yung nararanasan natin sa lipunang ating ginagalawan, diyan nating mababakas ang tinatawag nating panitikan. Okay? So ngayon, ang panitikan, meron daw siyang dalawang uri. Una, ang prosa o tuluyan, at ang ikalawa naman ay ang patula. Again, I repeat, may dalawang uri ang panitikan, ang prosa o tuluyan, at ang ikalawa ay ang patula. So, dumako muna tayo sa prosa o tuluyan. So, when we are talking about prosa o tuluyan, may kalayaan daw bumuo ang tao ng karaniwang takbo ng pangungusap. Again, pag pinag-iusapan natin ang prosa o tuluyan, tandaan po ninyo ang word na malaya. Kasi sabi dito, ang tao daw ay may kalayaan na pumili o gumawa ng karaniwang takbo ng pangungusap na kung saan wala siyang batas na sinusundan. Okay? And that is prosa o tuluyan. Kaya anong sinabi ni Alejandro G. Abadilla? Ako ang daigdig. Ang daigdig ay ako. Kasi nga, malaya daw tayo na gumawa ng sarili nating takbo ng pangusap. Kumbaga, kapag may naisip ka, malaya kang gumawa ng essay mo na wala kang sinusundan ng batas. Okay? And that is prosa o tuluyan. Ngayon, meron siyang under. May mga uri din ng prosa o tuluyan. Una, ang dula. So, when we are talking about dula, ito kakaiba to. Sa lahat ng mga uri ng panitikan, kakaiba ang dula. Bakit po? Sapagkat ang dula ay isinasagawa sa isang tanghalan, sa isang stage. Ulitin ko lang, dula, saan ginagawa? Tanghalan. Kakaiba siya. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng akdang pampanitikan ginagawa sa tanghalan. Tanging dula lang ang isinasagawa sa isang tanghalan. Ulitin ko lang, dula ang tatandaan, tanghalan. Bakit? Kasi saan isinasagawa ang isang dula? Tanghalan. Okay? Stage sa wikang Ingles. Ito yung tinatawag nating mga role play. Okay? Next tayo, nobela. Pag pinag-uusapan naman natin ang nobela, ang tatandaan lang kabanata. Bakit po kabanata o chapter sa wikang Ingles? Dahil lang nobela ay binubuo ng maraming kabanata. Kaya nga pansinin ninyo, ang Noli Me Tangere, napakarami niyang kabanata. Kaya isa po siyang nobela. Nobela, kabanata. Dula, tanghalan. Okay? So far, nakakasabay po ba? Next tayo, maikling kwento. Pag pinag-uusapan naman natin ang maikling kwento, ang tatandaan nyo lang, iisang upuan. Bakit po ba? Sapagkat ang maikling kwento ay natatapos sa iisang upuan. Ibig sabihin, kapag binasa yan ng isang mambabasa, sa 1 or 2 oras, matatapos niyang basahin. Okay? Hindi kagaya ng nobela. Marami siya. Kaya nga sa 1 oras, 2 oras, sa isang araw, hindi natatapos ang nobela. Hindi kagaya ng maikling kwento na sa 1 oras, sa iisang upuan lang, natatapos siya. Okay? 1 to 2 hours, matatapos na yung basahin. At nagiiwan yan ng kakintalan. Okay? Lahat naman ng akdang pampanitikan, nagiiwan sila ng mga aral sa mga mambabasa. Usually kasi, ang isang maikling kwento ay mayroong 3
hanggang 5 pahina. Ulitin ko lang, maikling kwento, iisang upuan kasi meron siyang 3 hanggang 5 pahina. Okay? So, yun yung maikling kwento. Next tayo, alamat. You already know the alamat, di ba? Ito yung pinagmulan ng bagay-bagay. Di ba? So, kaya nga, kung mapapansin ninyo, nung bata tayo, merong alamat ng pinya, alamat ng Bulkang Mayon, marami. Kasi sa alamat, pinag-uusapan kung saan nga ba nagmumula ang isang bagay. And that is alamat. Next, pabula. When we are talking about pabula, ang pangunahing tauhan dito ay hayop. Okay, hayop ang pangunahing tauhan. Wherein, diba, nag-iiwan sila ng aral sa atin. Tama? Kaya nga magbigay nga kayo or mag-isip nga kayo ng example ng pabula. Meron, diba? Si Pagong at si Matsing. Diba? Merong mga ganun eh. And so on and so forth. Marami pa silang basta ang gumaganap ay hayop, ang tawag doon, pabula. Okay? Next naman, huwag kayong palilito sa parabola at pabula. Parabola, ito yung mga kwento na hango sa Biblia. Kaya nga kung mapapansin ninyo, pabula, hayop, parabola, Biblia. Example, di ba yung alibughong anak ba yun? Okay? Basta lahat ng kwento na nagmula sa Biblia, ang tawag doon ay parabola. Okay? Next tayo, sanaysay. Sanaysay, sanay sa pagsasalaysay. Sanay ka sa pagkukwento. And that is essay. Okay? Ang essay, meron siyang 3 part. Tama? Simula, gitna, at wakas. Depende sa'yo kung anong topic na napupusuhan mo. Kasi sa essay, marami namang topic na pwedeng gawan ng pagsasalaysay. So, tandaan lang natin, pag sinabing sanaysay, sanay sa pagsasalaysay, sanay ka sa pagkukwento. Ngayon, umpisahan natin, magbalik tanaw tayo. Pag sinabing dula, tanghalan, nobela, kabanata, maikling kwento, iisang upuan, alamat, pinagmulan ng isang bagay. Next, parabola, Biblia. Pabula, hayop, sanaysay, sanay ka sa pagsasalaysay. And that is the under ng prosa o tuluyan. Okay? Kaya nga pag gagawin ng mga yan, diba, wala naman silang batas na sinusundan. Kasi nga malaya ka na gumawa ng karaniwang takbo ng pangusap. Dumako naman tayo sa ikalawang uri, ang patula. So, when we are talking about patula, dito hindi ka na malaya. Kasi meron ka ng batas na sinusundan. And that is pagkakaroon ng sukat at tugma. Ulitin ko lang, from the word itself, patula. Diba kapag patula, meron kang sinusundan. At yun ay ang pagkakaroon ng sukat at tugma. Sukat yung binibilang-bilang natin, tugma yung pagkakapareho ng tunog sa huling pantig ng salita. Okay? Example, bahay, patay. Diba? So, yan po yan. Yung sukat naman, yung mga silabola, binibilang po natin yan. And that is patula. So, ano naman yung under ng patula? Sa patula, meron siyang 4 na klase or uri. Una, yung tulang liriko. Then next, we have tulang pasalaysay. And then next, we have tulang pandulaan. And of course, last but not the least, ang tulang patnigan. Okay? So, sa patula, meron siyang 4 na klase or uri. Una dyan ang tulang liriko. Ikalawa, ang tulang pasalaysay. Ikatlo, ang tulang pandulaan. And of course, last but not the least, ang tulang patnigan. Ngayon, mag-start po tayo sa pagbibigay or paglalarawan ng tulang liriko. So, when we are talking about tulang liriko, ito yung parang inaawit.
Okay? Kaya nga lyrics liriko. Okay? Inaawit po yung mga to. Una dyan, we have the pastoral. When we are talking about pastoral, ito yung mga tula na may kinalaman sa buhay sa bukid. Ulitin ko lang, ito yung mga tula na may kinalaman sa buhay sa bukid. Example, ano bang ginagawa sa bukid? Ano bang ginagawa sa bukid? Nagsasaka. Diba? Nagtatanim. And so on and so forth. So, kadalasan, tinatalakay dito yung buhay ng magsasaka. Okay? Sabi nga nila, ang magdanim ay di biro. Diba? Maghapong na kayo ko, pastoral yon. Buhay sa bukid ang tinatalakay. Okay? Next tayo, sonnet. Soneto. Okay? William Shakespeare, kung hindi ako nagkakamali, kilala siya dito. Basta pag sinabi nating soneto, 14 na taludtod. Okay? So, magkaiba ang saknong sa taludtod. Saknong yung parang, yung isang kumpol. Isang kumpol na mga taludtod. Example, yung line, di ba per line yung tula? Pag per line siya, ang tawag doon taludtod. Pero pag pinagsama mo na yung 4 na taludtod, ang tawag doon saknong. Kaya dito, kapag ka-4 na line siya, ang tawag doon soneto, 14 na taludtod. Ulitin ko lang, pag 14 na taludtod is line. Okay? Ang tawag doon is soneto. Sonnet. Diba? Alam niyo naman yung soneto eh. Iba-iba yung tinatalakay din ng tinatawag nating soneto. Ang importante, alam niyo yung pagkakaiba ng taludtod. Taludtod is line. Tapos, diba kadalasan ang taludtod, meron siyang 4. Diba? 4 na line pag gumagawa ka ng tula. Tama ba? Nai-imagine nyo ba siya? And then, kapag 4 na yung taludtod mo, ang tawag doon, saknong na. Okay? So, yun po yun. Next tayo, oda. Pag sinabi naman natin oda, ito'y may kinalaman sa papuri sa bagay. Pinupuri natin yung isang bagay kasi nga, napapagaan niya yung buhay natin. Importante siya sa atin. Okay? Example, pinupuri mo yung cellphone because of the cellphone, diba? Nagiging madali ang komunikasyon. Pinupuri mo yung upuan kasi nga nagiging komportable ka. Pinupuri mo yung kama kasi nga nagiging masarap yung pagtulog mo. So that is oda. Pinupuri mo ang isang bagay. Okay? Hindi kagaya ng dalit. Dalit naman ang pinupuri, Diyos. Gumagawa ka ng tula na may kinalaman sa Diyos. Yung mga kadalasang example ng dalit is yung mga nasa simbaan, yung inaawit nila, and that is dalit. May kinalaman po yan sa papuri natin sa Diyos. Nagpapasalamat tayo, humihingi tayo ng tawad. Most especially, nagpapasalamat ka because of the blessings na natatanggap mo. So, yun po yung dalit. Elihiya, tula para sa namatay. Okay, pag namatay na yung isang eulogy, yes, eulogy na tinatawag. Tula para sa matay, example, Elihiya para kay Ram. Diba? So, yun po yung under ng tulang liriko. Next tayo, tulang pasalaysay. Tulang pasalaysay, ito nagkukwento siya. Okay, naglalahad siya ng isang paksa o kwento. Sabi ko nga, sanay sa pagsasalaysay. Tulang pasalaysay. Okay? So, una dyan is epiko. Epic sa wikang Ingles. Pag sinabi nating epiko, hindi ka panipaniwala yung kabayanihan ng isang tao. Example dyan, and the best example na pwedeng ibigay dyan, bihag ni Lamang. Diba? Yung pagkamatay, pagkabuhay, yung mga bagay na hindi ka panipaniwala eh. O kaya yung pagkakaroon ng supernatural powers. Kasi kung babasahin nyo ang bihag ni Lamang, no,
Yung bihag ni Lamang, ano siya yung naligo siya sa dagat, namatay lahat ng isda. Diba? Imagine that. Maliligo ka lang sa dagat, mamamatay lahat ng isda. Ganun na ba kakapal yung libag mo? Diba? Para mamatay yung lahat ng mga isda. At saka yung pagkakaroon ng supernatural powers niya, yung kasilang pa lang niya, malaki na siya, may alam na siya, ganun. And that is epico. Ito yung mga bagay na hindi ka panipaniwala na taglay ng isang tao. Yung pagkakaroon ng supernatural powers. And the best example, biag ni Lamang. Okay? Next po tayo is corridor. Sa corridor, binubuo ito ng 8 na pantig. At ang paraan ng pagbigkas, mabilis. And the best example na pwedeng ibigay dyan ay ang Ibong Adarna. Diba? Ibong Adarna, napag-usapan na natin yan, ay yes, natalakay yan nung grade 7. At kung susuriin ang Ibong Adarna, ilan yung pantig niya? 8. 8. Meron siyang 8 pantig. Paraan ng pagbigkas, mabilis. Hindi kagaya ng awit. Ang awit kasi, meron siyang 12 na pantig. 12 pantig. Tapos yung paraan ng pagbigkas niya, mabagal. Example, ang Florante at Laura. Sige, basahin niyo ang Florante at Laura. You know what? Ang Florante at Laura ay hindi binabasa. Inaawit siya. Okay? Inaawit daw ang Florante at Laura. Tapos, yung tono niya, parang leron-leron sinta. Okay? So, ang Florante at Laura pala, ay hindi binabasa. Inaawit pala talaga siya. Okay? Hindi ko lang siya alam paano awitin. Pero, an example siya sa amin noon. And that is, meron siyang 12 na pantig, 12. At ang paraan ng pagbigkas, mabagal. Okay? Corridor, ilan na pantig? 8. Awit, 12. Paraan ng pagbigkas ng corridor, mabilis. Paraan ng pagbigkas ng awit, mabagal. Example ng corridor, Ibong Adarna. Example ng awit, Florante at Laura na sinulat ni Balagtas. Okay? Next tayo, tulang pandulaan. Kagaya nga ng sinabi ko, when we are talking about tulang pandulaan, ginagawa siya sa isang tanghalan or entablado or stage na tinatawag natin. Example dyan, ang moro. When we are talking about moro, ito ang labanan ng Muslim at Kristiyano. Nagkakaroon sila ng labanan kasi nagkakaroon ng conversion. 'Di ba kapag sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, 'di ba? Magpapa-convert ka kung anong religion ang meron siya, 'di ba? So nagkakaroon po ng hidwaan ng mga 'yan kasi ubusan ng lahi eh. And that is moro. Ito ang naging labanan ng Muslim at Kristiyano. Next tayo, panunuluyan. Again, sinasagawa po yan sa mga entablado or tanghalan. Panunuluyan, if I'm not mistaken, ginagawa yan disperas disperasata ng Pasko, yung paghahanap ni Birheng Maria ng matutuluyan kasi ipapanganak na si Kristo. Okay, ulitin ko lang. Wait lang, excuse me po. Panunuluyan, ito yung paghahanap ni Birheng Maria at ni San Jose ng matutuluyan kasi nga ipapanganak na si Kristo. Okay? So, if I'm not mistaken, ginagawa yan bago ang Pasko. Okay? And that is panunuluyan. Next, melodrama. Ito, yung mga melodrama. Nakikita na natin yan sa teleserye eh. Yung malungkot siya sa simula, pero masaya yung wakas. Meron siyang happy ending. Hindi kagaya ng trahedya, malungkot yung wakas niya. It's either namatay yung pangunahing tauhan, dyan. And that is tragedy, trahedya. Melodrama, malungkot sa simula, masaya ang wakas.
trahedya, malungkot ang wakas. Kasi ito, kadalasang tumatalakay sa kamatayan. Okay? Pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. And that is trahedya. Next tayo, tulang patnigan. When we are talking about tulang patnigan, yan, ito ginagawa din yan. Ito yung mga tula na may tagisan siya ng kung anong alam mo. Okay, example dyan is balagtasan. Balagtasan, familiar, tama? Tagisan ng talino. Diba? Parang debate yan. Pero alam nyo ba, kanino ba talaga nagmula ang balagtasan? Sa tingin ninyo, kanino ba talaga nagmula ang balagtasan? Sa inyo ba? Hindi, syempre, di ba? Kanino ba? Kanino ba nagmula ang balagtasan? Kay Francisco Balagtas ba? Kay Francisco Balagtas ba? Okay, definitely hindi. Ang balagtasan ay hindi nagmula kay Francisco Balagtas. Okay, nagmula po yan sa isang attorney na kinilalang si Patricio A. Dionisio. Siya yung unang gumawa ng script ng balagtasan. Pinangalan lang kay Francisco Balagtas ang tinatawag na balagtasan. Okay? Pero ang talagang nagpasimula ng unang script or gumawa ng unang script ng balagtasan ay si Patricio A. Dionisio. Merong pinagtalunan dyan ang Bulaklak ng Kalinisan together with Lope Casantos and of course si Batute, diba? Si Batutian o si Corazon. Alam ko nagkaroon sila ng yung tagisan ng kung alam nila. Okay? Next po tayo, balagtasan, tagisan ng talino. Duplo, ito ano siya, tagisan din siya ng talino, kaya lang ginagawa naman siya sa bakuran ng namatay. Okay? Bakit kaya sa bakuran ng namatay? Kasi nga, meron silang layunin. Intensyon nila na libangin yung mga taong namatayan. Kasi 'di ba pag namatayan ka, malungkot ka 'di ba? So ngayon, gumawa sila ng duplo. Okay, sagutan siya, patula, pero ginagawa sa bakuran ng namatay. Okay? Next po tayo, karagatan. Very, very familiar. Yung hinuhulog ng isang prinsesa ang kanyang singsing sa dagat at kung sino ang makakakuha nun, siya yung mapapangasawa niya. It doesn't mean na magja-jive siya or tatalon siya sa dagat. No. Okay? Para lang siyang paksa na kung saan, kung sino yung mas magaling dun sa dalawa, siya yung pipiliin ng prinsesa na mapapangasawa. Okay? Pero ang tinatalakay nila, eto, kunwari maghuhulog siya ng singsing, pero kung sino yung mas magaling sa pagsasalita dun sa labanan na yon, siya yung mapapangasawa niya. Okay? Pero pag sinabi kasing karagatan, kadalasan yung alam nila, eto, patungkol siya sa prinsesang naghulog ng singsing sa dagat at kung sino yung makakakuha ng singsing na yon, siya yung mapapangasawa niya. And that is karagatan. Next, we have Useng Batute. Okay, si Useng Batute. Jose Corazon. Yeah, Jose Corazon, yes. Jose Corazon Batutian. Sagutang patula ito na may halong pangungutya at pagpapatawa. Okay, Jose Corazon de Jesus Batutian, Useng Batute, na kung saan sagutang patula ito, siya yung nanguna dyan na may halong pangungutya. Ibig sabihin pangungutya yung parang
discrimination, panghuhusga, at pagpapatawa. Kung susuriin natin siya, para siyang flip-top, parang ganon. Okay, kaya lang magkaiba si Jose de la Cruz kay Jose Corazon de Jesus. Ulitin ko lang, magkaiba po si Jose Corazon de Jesus at si Jose Corazon de Jesus at si Jose de la Cruz. Okay, magkaiba yan. Kasi meron tayong tinatawag na Joseng Batute, which is ito, under Batutean, which is si Jose Corazon de Jesus. And then, meron tayong tinatawag na Joseng Sisiw, na under naman ng Jose de la Cruz, na kung saan kapag ka magpapagawa ka ng tula, ang kapalit ay sisiw. Kasi nga mahilig siya sa sisiw. And that is Joseng Sisiw. Okay, Jose de la Cruz. Joseng Batute, Jose Corazon de Jesus. Okay? So, huwag kayong magpapalito. Joseng Batute, Batutian. Okay? Jose Corazon de Jesus. Joseng Sisiw, Jose de la Cruz. Okay? So, yan po yung mga uri ng prosa o tuluyan o ng patula. So, ulitin ko lang. Under prosa o tuluyan, we have dula, nobela, maikling kwento, alamat, pabula, parabola, and of course, last but not the least, the sanaysay. Next, under ng patula, meron tayong 4, tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang pandulaan, and tulang patnigan. Under tulang liriko, we have pastoral, soneto, oda, dalit, and elihiya. And after ng tulang pasalaysay, we have epiko, korido, and awit. Sa tulang pandulaan, we have moro-moro, panunuluyan, melodrama, and trahedya. And tulang patnigan, sagutang patula, we have balagtasan, duplo, na ginagawa sa bakuran ng namatay para alawin ang mga namatayan, karagatan, na kadalasang tumatalakay patungkol sa isang prinsesa na naghulog ng singsing at kung sino ang makakakuha nun, siya ang kanyang mapapangasawa. Okay? And of course, we have the batutian. Okay? Ito yung parang flip-top na tinatawag natin. Kung susuriin natin, para siyang flip-top na merong sagutang patula na may halong pangungutya at pagpapatawa. Joseng Batute, Jose Corazon de Jesus, Joseng Sisiw, Jose de la Cruz. Okay? Balagtasan, kay Francisco Balagtas ba nagmula? Hindi po. Nagmula po yan sa attorney na tinatawag natin na si Patricio A. Dionisio na unang gumawa ng script ng Balagtasan. Again, pinangalan lang po kay Francisco Balagtas ang Balagtasan. Kasi nga malapit na yung birthday niya noon. Okay? That at the same time, kilala rin siya sa pagiging magaling pagdating sa Balagtasan. Okay? So ngayon, ang tanong, nakasabay ba kayo? Medyo masakit lang yung lalamunan ko. Pero nakasabay ba kayo? Naunawaan nyo ba ang talakayan natin for today? Naunawaan ba? I hope naunawaan po ninyo kasi yan po yung dalawang uri ng panitikan. Kagaya nga ninyo, no? You have the different uri. Kanya-kanya tayo ng uri. Same with the panitikan itself. Meron siyang kakaibang or iba-ibang klase na tinatawag po natin. Okay? So, naunawaan po ba? Okay, I guess. At feeling ko, naunawaan nyo naman kasi madali lang. At kung mapapansin ninyo, ano lang yung mga binigay ko, mga keywords, para at least kapag magre-review kayo, diba, mas madali po siya. So, kung wala na po tayong tanong, diba, I hope magkita-kita tayo soon. Yes, I'm really looking forward na makabalik po kagad. So, kung wala na po tayong tanong, bago tayong maghiwa-hiwalay, syempre, nais ko munang ikintalang salitang abakada. So, abot kamay nyo na yung mga pangarap. And then ba,
Bakit ka pa susuko kung ka kaya at kakayanin pa sapagkat darating ang araw na magsisipagtapos kayong lahat. So, keep on fighting, keep on dreaming, and of course, keep on praying. So, again, a pleasant morning, a pleasant afternoon to each and everyone. And I hope you learned something and good day. So keep the fire burning everyone and see you soon. Mag-ingat po kayo. Bye-bye.